ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at sumaybayan ni Yahweh. Lilingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak na pagpapalain ko sila. Brothers and sisters in Christ, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang pagpapasa ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen and Amen. Okay po, pwede na bumako lahat sa biyaya po ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Salamat po sa Panginoon. At muli po sa iba, sabi nga po kanina ni Star Cindy is kasama niyo po ako. Kasi 19 years na po ang lumipas. Noong mga ilang araw, alam niyo po, sinasabi kong 20. Kaya nagkamali ako, ipapaumanhin ng mga weekdays. At pinakita sa akin yung ebidensya kasama with my signature, no? Na nung it was 2005 ng February hanggang June po nandito po ako. No, at salamat po naman, at least pwede bang bawiin, ha? Okay po, salamat sa Lord. At ako po yung kapatid, no? Si Brother Aurel Baliwag Mabasa. Okay po. At ako po ang inyong makakasama po ninyo, no? Sa grasya at biyaya po ng Panginoon. Sabihin ko rin din kung taga-saan ako, no? Okay. Ako po yung taga-Cagayan. Yan, Cagayan po ako. Ilocano. Tapos, marunong din mag-itawis sa mga itawis. Kasi ba, nagsisulana, no? And then, yung wife ko is from Vizcaya. Yung wife ko, ako po yung from Solana. Wife ko is from Solano. Totoo yun. Solano yung wife ko. Wala pong halong ang ko dyan. At may pangatlo po, Soling. Gas ko yun. Yun. Ako yung from Solana. Wife ko is from Solano. No? And I have 4 beautiful children. Yung iba, kilala naman nila, no? Sa mga ka-FB friend ko, nakikita nila yung family ko po doon. At salamat po, hindi naman si tinatasan sarili, meron akong 2 magagandang anak. At 2 guwapong lalaking anak din. Salamat dahil may kamukha sila. Yung nanay nila. Ayan, yung nanay nila, At salamat po sa Lord. Again po, yun nga po, sa grasya po ng Panginoon, is nandito po tayo. At ako po in-encourage ko po kayo na patuloy din na mag-akay para sa gawain po ng Panginoon. Kasi alam naman natin, karanasan nyo yan, ha? Alam natin po ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Amen po? Amen. Okay. Ulitin ko, ha? Quote and quote. Alam natin kung ano ang ginawa ng salita ng Diyos sa atin. Simula ho, nung nagbigay pansin tayo sa kanyang salita. Through this fellowship. Amen. Sa gawain pong ito ni El Shaddai. Pinagpala ho tayong ganap. Pinagpala tayong lubos. At iba po yung ating nararamdaman. Mayroong tinatawag na iba yung kagalakan, yung fullness of joy within nandyan. At payapa ang ating isipan. Amen po? Amen. Okay, ang ating pag-uusapan kasi ngayon ay ating pong pamagatang bestowing God's blessings. Bestowing God's blessing, or ang sabi po ay ganito po. Kung paano talaga namang ang Lord ay nagpapala sa bawat isa. Kaya nga, as I've said earlier po, di ba, sabi ko sa atin, na iba ang ating karanasan. Simula nung nandito tayo sa gawain ni El Shaddai. Amen po? Kasi andun po ang Panginoon na patuloy po na nagkakaloob or andun yung kanyang paggawad ng pagpapala sa
ating mga buhay. Amen. So, ito po ay patungkol po sa pagkakaloob or paggawad ng pagpapalahok ng Diyos. At ang Diyos, naniniwala ako, ay andyan lagi, patuloy po na nagpapala sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. At dito po mapansin natin, kung ating pong ibigay yung background ng binasa natin, in Numbers chapter 6, verses 22 to 27, mga kapatid po, ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa priestly family of Aaron. Si Aaron kasi, alam naman natin, na sila pa yung naatasan ni Yahweh upang gumanap sa tinatawag na kung saan priestly na gawain po. At dito, inutusan po siya ng Diyos na kung saan ay siya'y mag-pronounce ng positive words. God instructs the priestly family of Aaron and his sons through Moses na mag-pronounce ng positive words over the people of Israel. Na siya ho ay inutusang magpala sa bayan ng Diyos. Especially po o specifically na sila po ay i-bless. Inutusan ng Diyos si Aaron at sabihin na pagpalain ng kanyang bayan, of course, sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Moses, na pagpalain ang bayan ng Diyos na walang iba kundi ang mga Israelita. Again, ang Diyos po ay nagpapala sa bawat tao. Hindi ninais kailanman ng Diyos na ang mga tao po ay magdaraho. At mamuhay sa gawa ng sumpa. O anumang gawa ng kahirapan. Bilang Diyos po, nandun siya na ibig pagpalain ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Ito ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi po niya, di ba, sa kanyang salita, na tayo po ay mamuhay abundantly. Buhay na ganap at kasiya. Sino ibig na mamuhay ng ganap at kasiya? Natural ibig natin ang buhay na ganap at kasiya. And hindi lang po sa akin, pati sa mga loved ones natin. Kaya alam niyo po mga kapatid, napaka-inam po yung tayo ay mag-pronounce ng pagpapala sa mga mahal natin sa buhay. Okay, ito. Di nyo ba napansin minsan na kapag sinasabi mo sa sarili mo na parabagang tinatamad ka, maghapon tinatamad ka? Amen. Hindi nyo ba napapansin yan? Na pag ipinonounce mo na tinatamad ka, naku, luyang-luya ka. Tinatamad ka. Latoy na latoy ka. Pag sinasabi mong buwisit na buhay to, maghapon nabibwisit ka. Nasa buwisit kang buhay. Bakit? Sabi nga, nasa dila nakasalalay ang buhay ng tao. At anumang pinopronounce mo, anumang sinasabi mo, grabe ang kapangyarihan ng salitang iyan. Ito ay nai-impart sa atin, nai-inject ang salitang nabibitawan natin sa ating sarili. Nai-inject siya. Kaya kapag sinabi mo yung halimbawa mga negative na mga salita laban sa'yo, sa pamilya mo, maniwala ka, yun po ay nangyayari at nararanasan nila. Kaya kung ako sa atin, huwag kang magsalita ng negatibo. Amen. Umusuin, nagkakasakit ata ako. Diyos ko, yung iba, sakit-sakitan na lang eh. Di ba? Inuubo ata ako. Lagi po sinasabi ng punong lingkod po natin yan na pakaingat sa mga salitang binibitawan. Amen. Kaya tignan niyo po ang punong lingkod natin, yung pronouncement niya lagi, pagpapala. Amen. Kung napakinggan niyo po yung mga nakaraan ng
message ng ating punong lingkod kung paano dumating yung biyaya sa kanya. Di ba? Na ang sabi niya, mapasakin ang lupang iyan. Mapasakin ang lugar na yan. Yung ating pinagdadausan po sa Amvel. Pinronounce niya po yun. Na ito'y ibibigay sa kanya. Nangyari. Amen po? Kaya tayo mga kapatid sa Panginoon, kung tayo ay mayroon pong pronouncement, sa sarili, sa mga mahal sa buhay, sa employer natin, mag-pronounce tayo o speak blessings. Amen. Minsan, maski asar ka na, di ba? Dahil ginagawa mo, asar ka na, may ginagawa ka, tapos may inutos pa na iba. Di ba? Mag-pronounce ka ng pagpapala. Amen. Sabihin mo na lalo kang sisipagin. Di ba? Huwag kang mainis. Ito, kwento lang naman, pero huwag niyo pong gawin. Narinig ko lang naman po ito. Narinig ko lang po ito sa isang kakilala. Sa inis daw niya, dahil ganun na lamang yung trato sa kanya, nung employer niya, please, pakiusap ko, huwag niyong gawin at masama ho ito. Alam niyo rin ginawa niya? Sa asar niya, pumutot siya. Alam niyo ano yung inututan niya, yung kanin ko lang. Totoo yung sabi niya, sa asar daw niya. Maling-mali yun. And again please don't do that. Sabi nga natin kanina, magsalita, magpikas ng mainam at maayos. Maski ano kasama mo na, magsalita ka pa rin ng pagpapala. Amen. Amen. Yung bigkasin mo ay puro salitang pagpapala. Magsalita ka ng words of blessing. Sa family mo, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Pag mayroong halimbawa balita sa iyo na, kumbaga, minsan nakairita sa pandinig mo, sabi mo, Lord, pagpalain niyo po siya. Amen. Huwag mo sabihin wish talaga yan o di ba? Hello? Hindi mainam yun. Lalo kapag nagdagdag, negatibo na nga yung ifinid sa'yo, nadala ka ng emotion mo. Talo ka. Amen. Plus, bukod sa talo ka, nung nag-pronounce ka ng negatibo, lalong hindi maganda ang dulot nun sa mahal mo sa buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan mo ba natin? Amen. Naintindihan mo ba natin? Amen. Totoo po yun. O, di ba? Tapos halimbawa, alam nila, tama-tama magkakatapusan ngayon. Di ba? O, asan na? Gusto mo yung puro naman ko yung pera. Hindi ganon. Kung di sabi mo, darating. Amen. Amen po. Darating. Always be in negative. O in positive rather. Sorry for that word. Always be in a positive. Sa positibo po tayong approach. Lagi tayo sa positibong kung saan is nasa perspective ng ating kaisipan. O lagi tayo sa positibo. Bakit? Kasi sa positibo na yan na perspective,